Good morning, everyone. Today, we're going to move forward in the new chapter of our lesson, which is the new topic we're going to talk about is leadership. Leadership, as we all know, it is a very important topic in our society. And we've been hearing these words since we are in elementary until we are moved into high school, until now that we are in college. But um, however, we have more to know about what is leadership and the aspects of leadership. And as we proceed in our discussion, we're going to discover more ideas about what is leadership all about. Now, the definition of leadership is that it is a process whereby one individual influences other group members towards the attainment of defined or organizational goals. So, ang leadership raw ay isang proseso kung saan ang isang individual ay nakapag-impluensya sa kanyang mga kasamahan sa organization or sa isang grupo. Ito ay ayon kina Bernard Bass, Gary Yuki, at Warren Bennis. Sa katunayan, ang leadership ay maraming mga definition, iba't ibang definition na sinubukan nila i-define ang leadership. Ngunit, ang definition na ito ay ang pinaka tinanggap or accepted by the experts. At ginagamit natin upang i-define ang leadership na mas naiintindihan natin kung ano ba talaga ang leadership. At ang definition na ito ay meron ding mga aspeto. Meron tayong tatlong aspeto ng leadership. Una riyan ay ang leadership involves influence. So, ano kaya ang ibig sabihin ng leadership involves influence? So, makikita natin sa larawan, meron tayong mga halimbawa rito. Dito si Pangulong Ferdinand Marcos. Second photo, sino to? Ito ay si President Joe Biden ng United States of America. At ang pangatlo naman ay isa rin siyang president or leader ng ating college, which is Ms. Choi Capistrano, ang ating college president. Paano natin ito mauugnay dito sa leadership? So, ang mga tao naman na ito, alam natin talaga na sila ay mga ma-influensya pagdating sa kanilang nasasakupan sa isang organization, sa iba't ibang larangan. Una, matatawag natin na leadership, kinakailangan meron siyang influence sa kanyang mga nasasakupan. Dahil makikita natin sa definition that a leader changes the actions or attitudes of several group members or subordinates. So, ang ibig sabihin nun, ang isang leader raw ay may kakayahan siya na baguhin ang mga actions or attitudes ng kanyang mga kasamahan. Dahil, for example, leaders influence the organization's structure, followers group culture, levels of motivation, performance, absenteeism, and turnover. So, ang isang leader ay may kakayahan na baguhin ang kanilang halimbawa sa levels of motivation. Ang isang leader ay masasabi na natin na kaya niyang baguhin ang motivation kung paano niya tratuhin ang kanyang mga kasamahan sa isang organization, ay makakaapekto ito kung paano rin sila magtrabaho at kung ano ang kanilang performance. Dahil ang isang leader ay ang magbibigay ng yung kumbaga commands sa kanyang mga kasamahan. At dahil doon, magbubuo rin culture kung paano pinapamahalaan ng isang leader ang kanyang organization or kanyang mga members, ay magkakaroon din ito na kung culture baga, kung
paano sila gumalaw sa isang organization dahil rin sa influence ng kanilang leader. Sa susunod na pangalawang aspeto naman ay ang leadership involves goal attainments. So, ano kaya ang ibig sabihin ng leadership involves goal attainments? So, alam naman natin na ang isang organization ay meron talaga itong kanya-kanyang mga layunin or mga mithiin nila yung kanilang mga goals. So, pag nakamit nila ang kanilang mga goals na ito, ibig sabihin, masasabi natin na ang kanilang leader ay effective. An effective leader helps a group or organization to achieve its goals. Leadership involves the exercise of influence to achieve a purpose or attain organizational goals. So, mahalaga talaga ang papel na ginagampanan ng mga leaders para maging matagumpay ang isang organization or isang grupo upang makamit nila ang kanilang mga mithiin, ang kanilang layunin. Ang pangatlo naman na aspeto ay ang leadership requires followers. Bakit kinakailangan na leadership requires followers? The influence process implies leadership is reciprocal. Ibig sabihin, kapag sinabi natin reciprocal, kinakailangan na ang mga members ng isang grupo ay sumusunod sa gusto ng kanilang leader. Ibig sabihin nun, na hindi magiging matagumpay ang isang organization kung walang members at hindi rin ito magtatagumpay kung walang leader. At pag sinabi rin natin reciprocal, kinakailangan na ang members ng isang grupo ay may kagustuhan sila na sundin kung ano man ang mga gustong ipatupad ng kanilang leaders. Dahil kung wala rin silang willingness na mag-follow sa kanilang leader, hindi rin magtatagumpay o hindi rin matutupad ang mga layunin ng isang organization. Ayon kay Chester Barnard, the author of the classical text, The Functions of the Executive, he stated there that leadership implies that followers must consent to being influenced. So, ibig sabihin ito, yung leaders, meron siyang consent. Ibig sabihin, pinapahintulutan niya na pamunuan siya ng kanyang leader. At dahil doon, mas mapapadali ang pagtatagumpay ng isang organization. Dahil yung mga members mismo yung willing na sumunod sa kanilang leader. Hindi na kailangan na yung leader pa yung maghahabol dun sa kanyang members kasi yung followers makikinig siya doon sa sinasabi ng leader at handa siyang tumupad sa kung ano man ang gustong ipatupad ng kanilang leaders. Yun ang ibig sabihin ng leadership requires followers. It is a two-way process. Kinakailangan nandun si leader, nandun din si member, may pagkakaintindihan sila at they're both willing na mag-cooperate at mag-effort para matupad yung kanilang mga goals and yeah. I think okay, so next is all leaders exert influence over group members or of organization. However, some leaders have formal authority to influence while others do not. So, pag-usapan naman natin kung ano yung mga leaders, iba't ibang leaders dito. Meron tayong tinatawag na formal leaders at informal leaders. Pag sinabi natin formal leaders, sila yung mga may authority or binigyan talaga ng power. Ibig sabihin, binuto ka ay may nangganap na pagboto. Yung mga tao talaga or yung mga members ng isang organization talaga yung may kagustuhan na sila yung gawing leader. They have the authority to influence other members to achieve its goals. So, ang pangalawa naman ay ang informal leaders. They have no formal authority to influence others, but sometimes can exert as much influence in organizations
as formal leaders do because of special skills or talents. So, ang halimbawa rito yung mga appointed leaders or presidents, for example, dahil sila ay hindi sila dumaan, kunyari, tinalaga lang sila na sila ang mamuno or sila yung nagsisilbing mag-guide sa kanyang mga kasamahan dahil sila ay may kakayanan na gawin ito at makakatulong din ito upang ma-achieve or makamit nila ang kanilang mga layunin sa isang organization. Ngunit sa ating talakayan na ito about sa leadership, in this chapter, let us remember that in this chapter we have to focus only on the formal leaders as we continue to tackle more about leadership. That's all. Thank you for